Pinagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Beanstings at ito ang Season 2 ng How to Go series. So sa video na ito, pag-uusapan natin on how to go to the Archdiocesan Shrine of Our Lady of Peña Francia sa Paco, Manila, Part 1. Mabuhay sa inyong lahat at maraming salamat sa pag-click nyo sa video na ito. So sa video na ito, tutulungan ko kayong mga relihiyoso, mga relihiyosa kung paano makapunta sa simbahan ng Paco, ang Archdiocesan Shrine of Our Lady of Peña Francia. Dahil taga-South tayo, magsisimula tayo sa South. Pero yung mga viewers na taga-North, East, and West ay pwede pa rin namang sundan ang travel guide na ito dahil friendly naman siya kung taga-saan ang mga peregrino. At paalala ko lang, ang mode of transportation ng video na ito ay public transportation. Magko-commute lang tayo para makapunta sa simbahan ng Archdiocesan Shrine of Our Lady of Peña Francia. Para sa ganoon, lahat ng mga devotees of Our Lady of Peña Francia, gayon na rin sa iba't ibang mananampalataya, ay pwedeng makapunta sa simbahan na ito. Muli, ito ay part 1 ng How to Go to the Archdiocesan Shrine of Our Lady of Peña Francia sa Paco, Manila. At bago tayo pumunta sa direction time o sa travel information, magbabahagi lang ako ng kaunting impormasyon tungkol sa Nuestra Señora de Peña Francia, gayon na rin sa simbahan ng Our Lady of Peña Francia sa Paco, Maynila. Ang kapistahan ng Our Lady of Peña Francia of Manila ay ginugunita tuwing ikatlong linggo ng Mayo o third Sunday of May. Pero ibahagi ko lang, ayon sa ating mga kaibigan mula sa Paco, Maynila, kapag ang May 14 ay natapat sa linggo, ang kapistahan ng Nuestra Señora de Peña Francia de Manila ay ginagawa ng May 14. Basta Sunday ang May 14, ayun daw talaga ang orihinal na kapistahan ng Nuestra Señora de Peña Francia de Manila. Pero kapag ang May 14 ay hindi natapat sa linggo, ang dakilang kapistahan ng Nuestra Señora de Peña Francia de Manila ay bumabalik sa third Sunday of May. It is believed that the painting reached the Philippines when the ship made by Father Miguel sank. Accidentally, the rolled painting of the image was washed away by waves until it got into a rivulet or sapa. Some old folks found it on May 14, 1651. It was rolled up and tucked among the branches of bakawan trees along the small river. It was raining hard at that time, but the painting wasn't ruined. The people made a canopy made of pawid near the river and had it framed and decorated with several candles and flowers. Ngayon, para naman sa Nuestra Señora de Peña Francia de Manila, May 14, 1651, natagpuan ang kauna-unahang imahe ng Our Lady of Peña Francia sa Pilipinas. Kaya kapag natapat ang May 14 sa Sunday, ang kapistahan ng Nuestra Señora de Peña Francia de Manila ay gunugunita ng May 14. Pero kapag ang May 14 ay hindi natapat sa linggo, ginagawa nila ang kapistahan ng Nuestra Señora de Peña Francia de Manila tuwing third Sunday of May. Pero kapag nga ang May 14 ay natapat ng Sunday, May 14 ang kapistahan nila tuwing Mayo. Beanstings, may tanong ako. Ang Nuestra Señora de Peña Francia de Manila ba ay isang canonically crowned image of Mary dito sa Pilipinas? Ang sagot dyan, yes. Isa siyang canonical coronada. During a Marian year, November 10, 1985, Jaime Cardinal Sin canonically crowned the image of Nuestra Señora de Peña Francia de Manila at the Independence Grandstand, now known as Quirino Grandstand, at Rizal Park, where thousands of devotees from different places in the Philippines gathered together to make devotions to the Blessed Mother and Child. Bilang kauna-unahang imahe ng Nuestra Señora de Peña Francia sa bansa, ang kanyang canonical coronation ay ginawa sa Independence Grandstand na ngayon ay tinatawag ng Quirino Grandstand. Dahil dinagsa pa rin talaga siya ng maraming deboto para saksihan ang makasaysayang araw na ito. At alam nyo
nyo ba na tuwing canonical coronation anniversary ng Nuestra Señora de Peñafrancia de Manila, ginagawa nila ang makasaysayan at napakasayang Tatarin Festival. The Tatarin, street dance in honor of the Mother of the Poor, is celebrated every second Sunday of November to commemorate the canonical coronation of the Blessed Virgin. The procession is accompanied by bands to the tune of Filipiniana music wherein people are dressed elegantly in colorful Barong Tagalog and Barot Saya. Isa rin sa pinaka-inaabangang araw ng Paco, Maynila ay ang Tatarin Festival. Ang canonical coronation anniversary nila ay talagang binibigyan ng mas mataas na paggalang at selebrasyon dahil tuwing second Sunday of November ay ginagawa nila ang Tatarin Festival. Kaya naman, parang dalawa na rin ang kapistahan ng Nuestra Señora de Peñafrancia de Manila. Isa yung May feast nila at ngayon ito yung November feast nila. Dahil na ibahagi ko na ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa Nuestra Señora de Peñafrancia de Manila, ibabahagi ko naman sa inyo ang mga mahahalagang petsa kung kailan magandang makapunta sa simbahan ng Archdiocesan Shrine of Our Lady of Peñafrancia. Ang unang petsa na pwede mong puntahan ang simbahan ng Archdiocesan Shrine of Our Lady of Peñafrancia ay ang kanyang kapistahan ng Mayo na tuwing third Sunday of May. Pero kapag ang May 14 ay natapat ng Sunday, May 14 ang kapistahan ng Nuestra Señora de Peñafrancia de Manila. Pwede rin kayong pumunta sa canonical coronation ng Nuestra Señora de Peñafrancia de Manila na tuwing November 10, na kung saan isinasagawa nila ang mga banal na misa, mga seminars, at syempre, kaunting salo-salo. At pumunta rin tayo sa celebration para sa canonical coronation anniversary ng Nuestra Señora de Peñafrancia de Manila. Ito yung Tatarin Festival, na kung saan every second Sunday of November ito ginugunita. At alam nyo ba, marami pang aktibidad ang Archdiocesan Shrine of Our Lady of Peñafrancia. Makikita nyo ang mga aktibidad na ito sa kanilang mga official social media pages. Ang mga links ng mga pages ng Archdiocesan Shrine of Our Lady of Peñafrancia ay nasa description below. At syempre, attend din tayo ng Sunday Mass sa simbahan ng Archdiocesan Shrine of Our Lady of Peñafrancia. Sunday Mass is the highest form of prayer at syempre, mas maganda rin gawin na natin ang Sunday obligation natin sa simbahan na ito. Ngayon na ibahagi ko na ang information para sa Nuestra Señora de Peñafrancia de Manila, tayo naman pumunta sa direction time. Dahil taga-South tayo, sa South tayo magsisimula. Una, kailangan nating sumakay ng bus na biyaheng LRT Buendia. Kapag ang karatula ng bus ay nakasulat LRT Buendia, sakyan nyo na ang bus na ito. Pero mas recommended ko kapag LRT Buendia lang ang karatula ng bus. Dahil ito ay dediretso na mismo sa LRT Buendia. Ang pamasahe mula Pasita hanggang LRT Hilpuyat Station o sa may Buendia ay 77 pesos. Ngayon, kapag ang bus ay nasa LRT na, ay bumaba ka na ng bus. Pagbaba mo ng bus, meron kang dalawang options kung paano makapunta sa susunod na destinasyon mo. Dahil ang susunod na destinasyon mo ay kailangan nating makapunta sa Escoda Street. Ang option 1 ay jeep at ang option 2 ay LRT 1. Punta muna tayo sa option number 1. So sa option number 1, pagbaba mo ng bus ay pumunta ka lang sa harapan ng hagdan ng LRT1 Hilpuyat Station. Dahil sa lugar na ito, maraming jeepney ang nakaabang para makapunta sa Quiapo, sa Manila City Hall at sa marami pang destinasyon. Dahil maraming karatula ang nakalagay sa mga jeepney na ito. So sakay ka lang sa kahit anong jeepney at sabihin mo sa driver na sa Escoda Street ka lang ibababa. Ngayon, malalaman mo kapag malapit ka na sa Escoda Street kapag nakita mo na ang LRT1 Pedro Hill Station at ang katedral o ang simbahan ng Iglesia Filipina Independiente o ang IFI. Kapag nakita mo na ito sa inyong kanan, ay pwede ka nang bumaba dahil nasa Escoda Street ka na. Ang pamasahe ng jeep mula Hilpuyat Station hanggang Escoda Street ay 13 pesos. Ang cons lang nito, minsan traffic sa Taft Avenue. Kaya pupunta naman tayo sa option number 2 which is ang LRT1. Pagbaba mo ng bus, ay pumunta ka kaagad sa LRT1 Hilpuyat
Hilpuyat Station. Pag nasa LRT1 Hilpuyat Station ka na, bumili ka lang ng ticket papuntang LRT1 Pedro Hill Station. So hintayin nyo lang dumating ang tren at kapag dumating na ito, sakyan nyo na ang tren. 3 estasyon ang madadaanan bago makapunta sa Pedro Hill Station. Ngayon, pagdating ng LRT1 Pedro Hill Station, ay bumaba ka na ng tren. Pagbaba mo ng LRT1 Pedro Hill Station, ay mag-U-turn ka lang. Pagbaba mo, nasa likod mo ang Escoda Street. Kaya mag-U-turn ka lang at maglakad ka ng padiretso papunta sa Escoda Street. Ang pamasahe mula LRT1 Hilpuyat Station hanggang LRT1 Pedro Hill Station ay 20 pesos. So nandito na tayo, kakababa lang natin. So ayun po yung Pedro Hill Station ng LRT. Pwede rin naman po kayo mag-jeep and dito po kayo ibababa dapat sa Escoda Street. So kapag nag-jeep kayo, sabihin nyo lang Escoda, or pag nag-LRT kayo, Pedro Hill, then baba lang kayo sa Pedro Hill Station, lakad po kayo ng parito at kailangan nyo pumunta sa Escoda Street. Pagdating yun sa Escoda Street, lakad po kayo diretso rito at sumakay lang po kayo ng kahit anong jeep at sabihin nyo po ay sa Zamora lang kayo ibababa. Ngayon, nasa Escoda Street na tayo. Maglakad ka lang ng padiretso at meron kang makikitang terminal ng modern jeep. Ito yung Pandacan Transport. Nasa gilid lang naman ito ng kalsada. Unang kanto lang naman ito kaya hindi malayo o hindi mahaba ang inyong lalakarin. Kapag ang karatula ng modern jeep ay nakasulat ay Zamora, sakyan nyo na ang modern jeep na ito. Pero lahat naman ng modern jeep na ito, Zamora ang biyahe talaga nila. Pag sakay mo sa modern jeepney na ito, sabihin mo lang sa driver, sa Plaza de la Virgen ka lang ibaba. Ang pamasahe ng modern jeep mula Escoda Street hanggang Peña Francia ay 15 pesos. Ngayon, malalaman mo naman kapag malapit ka na, kapag meron ka nang nakitang mga street signs na Zamora Street. At paalala ko lang, lagi tayong titingin sa kaliwa. Ngayon, kapag meron tayong nakitang 7-Eleven sa kaliwa, gayon na rin ang imahe ng Our Lady of Peña Francia of Manila. At syempre, isa na rin dito ay ang Plaza de la Virgen. Kapag nakita nyo na ito sa inyong kaliwa, ay pwede na kayong bumaba ng modern jeep. Basta ang palatandaan ko lang ay merong sign na nakasulat Archdiocese Shrine of Our Lady of Peña Francia sa kaliwa. Malapit siya sa Plaza de la Virgen. So kabababa lang natin. Dito po tayo bababa sa Plaza de la Virgen. Kapag nakita po natin yan, bumaba ka na po kasi nandito na po malapit ang simbahan. Naglagay na po sila ng ganito, ayan, para mas madali nyong makita at matandaan na nasa Archdiocese Shrine of Our Lady of Peña Francia na po kayo. Pagbaba nyo ng modern jeep ay may bubungad sa inyong plaza. Parang open space to, which is ang Plaza de la Virgen. It's either sa Gomez Street o sa Burgos Street ka pumasok. Dalawang street kasi ito Parang ito yung plaza at merong dalawang street dito. Pili ka lang kung saang street ka papasok at maglakad ka lang ng padiretso. Paglakad mo ng padiretso, makikita nyo na ang simbahan ng Archdiocesan Shrine of Our Lady of Peña Francia sa Paco, Manila. So ganun lang para makapunta sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Peña Francia ng Paco, Manila. So dito na nga nagtatapos ang video na ito. Tandaan natin, kapag gusto nyo pa rin ng mga ganitong klaseng videos, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel na Beans Things. Dahil isa rin to sa nagpapakita ng suporta nyo sa amin. At meron din kaming TikTok channel na @BeansThings. At meron din kaming Instagram account na _BeansThings. I-follow nyo lang ang aming Instagram account para sa ganoon, alam nyo kung saang simbahan tayo nakapupunta. Muli, tapos na ang part 1 ng How to Go to the Archdiocesan Shrine of Our Lady of Peña Francia sa Paco, Manila. Maraming salamat sa panonood nyo ng video na ito at naway lahat makapunta sa simbahan ng Archdiocesan Shrine of Our Lady of Peña Francia para makita natin ang kauna-unahang imahe ng Nuestra Señora de Peña Francia sa Pilipinas. Viva la Virgen! Viva!